Okay, big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Yo, kanta din kayo. Dito na kami, makapag-famous wannabe. Di pasur sa tabi. From Manila to Canada, Japan and America. San Pakuta, Cruzada, kilala, big facts. That's why you hate us. Suck my dick, kiss my ass, mga dumb ass. Sugalo Records World Tour, easy lang. After show, nasa mall, shopping lang. Simpleng palakpakan, ninanamnam niya pala. Pinuntahan niya pala, napagsawaan na yan. Di niya namamalayan, kaya'y napag-iwanan. Kaya wala ka din kayo, pwedeng ipagyapan. Hindi umabot ng dekada, buwag na kayo. Sa sobrang kayabangan nyo, laos na agad kayo. From 97 hanggang ngayon, walang makatiba sa amin. First time nabawanan, chicken FM, kahit di nyo man aminin. Andiyan pa rin kayo, nandito na kami. Sa tagal ninyo, naglalamig na kami. Pilit yung hinahabol at ang pinapuntahan. Ang ibig sabihin nga, kayo'y napag-iiwanan. Andiyan pa rin kayo, nandito na kami. Andiyan pa rin kayo, di wala kayong sige. Ang tanging yung pangarap kami ay matapatan. Kung andiyan pa rin kayo, masyado ng malabo yan. Andiyan pa rin kayo, andiyan na lang kayo. Makinig nga muna sa telephone boy. Huwag kang umastang di kapag mukhang tomboy. Hindi bagay maganga sa mga real boy. Sa huli nyo na ang inakilang convoy. Kapag usapang the best, king A lang yan, no more, no less. Huwag na mag-aangal na maabot tuktok. Mga itang rapper, balik na sa bundok. Kami ang nauna, hindi na yan bago. Lahat kayo bumubuntot lang sa regalo. At sa pintuan na kami nagbukas. Huwag nyo Okay, good day mga ka-airsoft. Good day po sa inyong lahat mga ka-bigman. Hello po, blessed afternoon sa lahat. Magandang hapon po sa lahat, okay? Nakapatay ang ilaw ko rito, baka pwedeng pabuksan tayo ng pambukas. Okay, mga ka-airsoft, nandito tayo ngayon para magdaos ng ating review and unboxing na ginagawa tuwing hapon para sa mga item natin na for shipping, okay? Itong mga for shipping na to papunta sa mga ka-airsoft natin mula sa iba't ibang lugar, mula sa iba't ibang probinsya. Nakita nyo naman yung unit, napakalupit kanina, no? Dito lang halos nyo makukuha yan sa Bigman, yung mga unit na pangdiinan talaga, no? Yung mga malalakas, yung mga high-end, yan. Nakita nyo kanina? Okay, baka sabihin, mayabang na naman tayo. Hindi po kami mayabang dito sa Bigman. Nagkataon lang po na ang mga client namin talaga ay hinahanap, mostly is yung mga hindi yung mga budget meal level, no? Kumbaga, mas mataas na level yung hinahanap nila. Syempre, anong gagawin namin kung gano'n ang gusto nila? Alangan namang naghahanap sila ng high-end unit din o offer namin ng budget meal. Pangit naman yun, di ba? Kung ano yung hinahanap ni client at sa tingin naman natin, talagang perfect na perfect para sa kanya. No doubt, wala tayong against doon. Okay, no? Mga ka-airsoft, ano ba itong nakikita niyong unit dito? Naririndi naman ako, okay? Kasi itong client natin ngayon is napaka matitindi. Okay. Unang-una na makikita niyo naman sa atin, no? This is the CC Shadow 2. What good and special about the CC Shadow? Alam niyo naman, premium na premium unit. High-end na high-end. Solid na solid in terms of bigat, solid in terms of materials na ginamit doon sa unit. Tapos, ano pa? 12 kg, 14 kg, at saka CO2 capable itong unit na to. Okay. The CC Shadow 2, Black Edition. Then the CC Shadow 2, again. Ang ganda, di ba? Itong dalawang to, parehas to Shadow 2. Ayan, no? Yan. Ano to? Parehas ng brand, parehas ng build, parehas ng laman loob, parehas ng panlabas, magkaiba lang sa kanila is the color. Yan, okay, no? Ito yung limited edition, yung Urban Gray, and this is the original, no? Ito yung original and the limited edition. Okay, yan, set aside muna natin din, plus unit, no, ng ating ka-airsoft, no? From Daet, Camarines Norte, si Sir Rudy Santos. Okay? Ano yung unit niya? This is the Lonex. My favorite. Ito favorite ko to. Bakit ko to naging favorite? Malalaman nyo yan
in just a while. Okay? Low next, my favorite, the L4 PRO1. Okay, high-end series, pang mga pro, pwede rin naman sa beginner, at pwede rin sa casual player. Okay, no? What good and special about this unit? Mamaya-maya lang malalaman ninyong lahat yan. Okay, then the next unit natin is taga Baler Aurora, Lloyd Pulayan, no? Okay, ito po yung unit niya, yung CC Shadow natin na Urban Gray Series. Yan. Okay, then the next unit is Sir Marlon Pineda of Toledo City, Cebu. Yan. Toledo City. Oh, sa Cebu nga to. Sa Visayas. No? Okay, so ito yung unit niya, the CC Shadow 2 Black Series, Black Edition. Napakalulupit ng mga ka-airsoft natin ngayon. Sa totoo lang, hindi ko expect na ganito yung mga tipong magugustuhan nilang unit, no? Actually, kanina, dahil nga mainit ang panahon, tinatanong ko yung mga, ano yung mga ila-live natin. So, medyo hindi pa ako nagmamadali. Relax lang ako, no? Nung nalaman ko ang ila-live ko is CC Shadow 2, plus yung favorite kong rifle, yung Lonex, nagmadali na talaga ako. Talaga naman, no? Kumbaga, wala na tayong pinalipas pa na oras. Nandito na tayo ngayon sa inyong harapan at magla-live na ako. Okay, ipapakita ko na sa inyo ang mga dapat kong ipakita. Ibubuhos ko na sa inyo ang mga dapat kong ibuhos. Yan, okay? TikTok shop, meron ba kayo? Sabi ni Paul Lee, wala kami nun. Wala kaming mga TikTok. Okay, nandito ka na sa amin sa page namin, maghahanap ka pa ng TikTok shop. Dapat dun ka, di ba? Dito, Facebook page to, hindi to TikTok, no? Huwag ka na maghanap ng TikTok. Nandito ka na sa mismong page namin, sir, di ba? Okay din, sabi, yung mga mag-i-inquire ng price, syempre, anong gagawin ninyo? Mag-message po kayo. Huwag po kayo mag-inquire dito sa comment section dahil hindi po mapapansin yan. Okay, no? Okay. Ngayon, bago natin simulan to, meron lang akong gustong i-share sa inyo. Okay? Sa isang ka-airsoft natin na masyadong bibo at saka masyadong matigas ang ulo, no? Meron tayong isang ka-airsoft na jeepney driver. Okay, jeepney driver, syempre, jeepney driver, pumapasada, nagmamaneho, nagpapasada siya ng jeep, no? So, habang pumapasada, dinala niya yung airsoft niya. Diba? Ang tanong ko lang, tama bang habang nagdadrive ka ng public utility vehicle, namamasada ka, naghahanap buhay ka, tama bang dalin mo yung airsoft mo? Diba? So, ayun, nagkaroon siya ng problema, nahuli yung airsoft niya, kinumpis ka, may kaso pa siya. Bakit may kaso? Sabi mo, big man, di ba? Toys yan. May kaso siya under the COMELEC IRR, anyway, no? Nasa gun ban period kasi tayo, no? So, dinala niya, habang nagmamaneho, pumapasada ng jeep. Okay? Kabilin-bilinan ko naman sa inyo, wag ninyong dadalhin hanggat maaari kung hindi naman kailangan, di ba? So, habang namamasada siya, dala-dala niya, nando sa gilid niya. Nag-cause ng alarma yon, syempre dun sa mga pasahero. Siguro, pagbaba ng isang pasahero, merong nakitang pulis. Sinabi, mamang pulis, yung pong driver na yun, no? Yung jeep na yun, o kaya baka kinuha yung number niya, yung plate number. Mamang pulis, yung bumabiyahe ng recto, then, ito yung plate number, meron po siyang dalang barel, merong katabing barel while driving ng jeep. O, baka ni-report siyang ganon, di ba? So,
Sa mga pagkakataon na ganon, mga ka-airsoft, wala na kami magagawa doon. Okay? Bilang, tulad dito sa Bigman, bilang seller, isinusubo namin lahat sa inyo yung mga information na dapat nyong malaman. Ibinibigay namin lahat sa inyo yung mga guide and tips na kailangan nyong malaman. Ngayon, wala na po sa control namin pag lumabas na kayo ng shop. Diba? Halimbawa, lumabas na kayo ng shop, lalo na sa amin, napakahigpit namin. Compare sa ibang shop, hindi mahigpit. Sa amin, mahigpit, no? Dito sa Bigman, no? Hindi ko lalabas ka ng hindi na ipapaliwanag sa'yo, no? Napapagalitan ko nga yung mga staff namin, pag halimbawa, yung ka-airsoft, hindi nila na ipaliwanag na mahusay yung tungkol sa unit, yung mga safety, yon, napapagalitan ko yung mga staff namin. Kasi, kailangan talaga, maipaliwanag mo yan sa mga tao, lalo na kung mga newbie, bago mo palabasin ng shop. Okay? Bago tayo maghihiwalay, kailangan alam nyo yung do's and don't, yung tama sa mali, yung dapat sa hindi. Yan, okay, no? Kaya, ayun, shinare ko lang sa inyo, para mabilis lang, meron tayong isang ka-airsoft na jeepney driver na mamasada ng jeep sa lugar ng Recto. Hindi ko alam kung saan yung ruta niya. Tapos, habang nagmamaneho siya ng jeep, yung unit niya, airsoft niya, pistol, nandun sa tabi niya, nasa gilid niya. Ngayon, nahuli siya ng pulis, kinumpis kayo yung unit, may kaso pa siya under the COMELEC gun ban rules, no? This election. Okay? Hindi naman kasi talaga bawal ang airsoft, no? Kaya lang, bawal lang yung pamamaraan ng paglalaro natin, no? Bakit mo kailangan dalin habang naghahanap buhay ka? Bakit mo kailangan dalin habang pumapasada ka? Anong motibo mo? Diba? Ayun lang. Pasensya ka na, bossing, no? Sa amin bumili yan, no? Sa amin bumili. Kaya lang, ganun nga ang ginawa niya. Nakakalungkot naman. Kasi, nakakulong siya, no? I think may piyansa naman. Kaya lang, nakakalungkot, pero wala na po kami magagawa doon. Okay? Okay, start tayo ng ating review and unbox. Okay, para rin makita niyo yung price ng mga item, paano mo makikita, Polly? Siyempre, magme-message ka, di ba? Para malaman mo. Boss, kailan ulit avail ng layaway? Lagi na lang yata nagtatanong to si Ezekiel Kaadan. Yan. Avail ka ba ng layaway, Sir Ezekiel? Kasi pwede kong buksan dahil meron magba-back out na slot, no? Mag-message ka, no? Mag-message ka para malaman mo yung detalye. Good vibes, Airsoft Shop, sabi ni Daisy Remel. Hello, Sir Daisy Remel. Madam Daisy Remel, no? Sir, gaano kalayo ang mula Binayoyo? Ano to? Hindi ko alam to. Binayoyo, mula Binayoyo. Jojo Bagaporo. Sir, gaano kalayo mula Binayoyo? Hindi ko ma-gets yung tanong mo. Ano yung Binayoyo, sir? Jasper Silverio, hi Big Man, good afternoon. Magkano CC Shadow 2? Sabi ni Michael. Mag-message ka po, boss, para malaman mo. Euratech James. Shout out, Team Ranger from Davao. Hello po, Team Ranger dyan sa Davao. I think Airsoft Team. Team Ranger. Baka ano to? Ford Ranger ba to? Or Airsoft Group? Pa-message nga. Hello po, sir. Sabi, may pistol daw ba na 3K? Meron po doon sa bangketa, sa palengke, sa Divisoria. Meron po. Pero sa Bigman po, wala po. No? 3,000 is pellet gun, meron ka mabibili. Yung mga mga one cock, one shot. Baka nga dalawa pa mabili mo no. Pero if you are looking for airsoft, walang airsoft na nagkakahalagang 3,000 pesos. Siguro sa bangketa baka meron no. Pero dito sa Bigman, pasensya na po kayo, wala pong ganun. Okay, no. Good afternoon, Sir Bigman, sa buong airsoft community. Sabi ni Jesse Boca
Jr. Hello po, good afternoon sa iyo, sir. Good PM po, boss. Sabi ni Mervin Gatmaytan. Hindi ko mabasa. Marvin Gatmaytan na lang, no? Big man, ganda ng CC Shadow 2, sabi niya, no? Sa Bulacan lang po ba ang shop nyo? Nood ka ng vlog, Polly, para malaman mo kung saan kami, no? Kasi kahit Bulacan kami, nakakarating kami sa kung saan-saan, no? Norte, South, NCR, Rizal, nakakarating kami. Nood ka ng vlog, baka napadaan ka lang dito, hindi ka na panonood ng vlog. Pag nanonood ka ng vlog, mauunawaan mo, mababawasan yung mga bagay na itatanong mo. Kasi dun sa vlog, maiintindihan mo mapapanood mo. Okay? Okay, no. Sabi ni Alex, pagtalunan, blessed day, sabi niya sa atin, no. Sir, sa Katmon po yan, Santa Maria po. Sir, sa may Katmon po yan. Malapit lang kami sa Katmon. Santa Maria, Katmon yan. Santa Maria rin kami, ibang bayan nga lang, di ba? Ibang barangay. Okay, then Redimer de Los Santos, Alex Pagtalunan, hello sa inyo, blessed day mga bossing. Gandang hapon po, big man, shout out po, salamat. Alwin Almiranes, hello Sir Alwin, no? Okay, then Euratech Airsoft player, sir, team namin Ranger, sabi niya. Okay, Euratech, dyan sa Davao, Team Ranger dyan sa Davao, hello po sa inyo. Good day po. Spend the rest of the day positive. Keep the BB flying. Okay, no? Okay, mga airsoft, review and unbox tayo ng mga unit na ito na for shipping. Okay, ano bang unahin natin? Unahin muna natin yung Shadow 2. Okay. What good and special about the Shadow 2? Tingnan nyo. Silicone reloader. Okay na. What good and special about this unit? Ito yung unit na lagi ko sinasabi, kung tawagin natin to, this is the everyman's dream, the Shadow 2. Okay? Ito yung unit na maipagmamalaki mo, maipagyayabang mo, proud mong ilalabas sa mga tropa mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kapamilya mo. Dahil ito yung unit na to na no nonsense. Okay na? Hindi ito yung unit na nabibili sa Divisoria, hindi ito yung unit na nabibili sa Binondo. Hindi ito yung unit na makikita mo sa bangketa. Wala itong unit na to sa Divisoria Mall. Okay? Itong unit na to, high-end category pagdating sa airsoft. Yung brand niya, napakagandang brand. Napakatibay ng unit. Wala ka nang masasabi pa, no? Ito yung unit na gusto mo na siyang masira, ayaw pa niyang masira. Napaka-perfect ang pagkakagawa ng unit na Shadow 2. Okay? Full metal mula ulo hanggang paa. No? Lahat yan metal. Kaya kung makikita niyo lang to, kumpara niyo sa ibang unit, pag binitbit, pag hinawakan niyo to, talagang ang bigat nito. Talagang yung weight niya, umaatikabo. Ang bigat-bigat. No? Sabi nga ng mga nakakahawak nito parang tunay. Okay? Ayan ang katangian na meron ang Shadow 2. Hindi makakaila, talagang napakatindi. Okay? Kung makikita ninyo, naka-iron sight siya. No? Naka-conventional iron sight plus optic ang front. Yan. Then, di ba? Then, look at the trigger and look at this sexy blue CNC grip. Diba? Hindi siya yung ordinaryong grip na plastic or ordinaryong grip na metal. Ito, CNC. No? Kumbaga, talaga siya. Kaya ganun siya ka-special. Diba? Siyempre, yung sa atin, sa mga parts ng motor, halimbawa, yung mga swing arm, diba? Meron ordinary na, na forge, diba? Na ganon. Pero meron din mga swing arm na CNC, diba? CNC, kaya iba yung mga presyo nun. Ganun siya kaganda. Okay? Yan, the CC Shadow 2, the everyman's dream, the Shadow 2. Okay, no? Ngayon, meron rin tayong upgrade nga pala nito. May upgrade version din tayo nito. Kaya rin natin palitan yung half-up rubber. Kaya rin natin palitan yung fixed barrel, no? Yan. Right now, ito unit na to hindi pa naka-upgrade ng fixed barrel.
Half of rubber pa lang. No? Naka-repair half of rubber. Okay? Start tayo mga ka-airsoft. Release the magazine. Press lang. Lapit konti yung camera. Look. Yeah, okay lang. Lapit yung konti. Okay na. So, this is the Shadow 2. Release natin ang magazine. Press lang natin dito. Remote. Okay. After that, you release the magazine. So, this is the magazine. Iwasan lang po natin na nalalaglag to kasi pwedeng pagsimulan ng leak yun. Okay? Pag yung unit mo, palagi nalalaglag to, syempre, nami-misalign yung mga o-ring, pwedeng magka-leak yung unit. Okay? Ngayon, sa unit, meron kaming ginagamit na silicone spray na tinatawag. Silicone oil to, para yung unit mo, ma-maintain mo ng mahusay, magkaroon ng proper lubrication. Wag po kayong gagamit ng mga WD-40. Hindi po yung ginawa, hindi po yung design para sa airsoft. Kailangan lang po, ang gagamitin nyo lang is yung silicone oil na compatible sa mga rubber. Okay? So, this is the output valve. Press lang natin. Then, spray tayo ng oil. Yan. Ayan na. Press, then spray ng oil. Then, dito po tayo sa inlet valve din. Inlet valve dyan naman po mapasok yung hangin. Okay, then sa unit, ang gagawin natin, ikasa to, i-lock to manually, then sprayan po natin yung nozzle ng patayo. Patayo para yung in-spray natin, bababa siya rito. Okay? Then, spray. Then, release. Then, rest. Yun. Okay ha? Ayan na. Ngayon, bakit kailangan lagyan ng silicone oil? No? Lagi kong sinasabi, napakahalaga ng oil pagdating sa unit kasi ginagawa niyang suwabe, ginagawa niyang flawless yung paglalaro ng nozzle doon sa slide. No? Every time na pumuputok siya, nagbo-blowback yan, smooth, walang sumasayad, walang maganit, walang mahigpit kasi pinapasmooth ng silicone oil. Okay? Ngayon, itong unit na to, tulad ng sinasabi ko kanina, compatible po siya sa lahat ng klase ng gas. Mayroon tayong iba't ibang klase ng gas. Ano ba yon? Number 1 is the 12 kg, number 2 is the 14 kg, and number 3 is the CO2. Okay. Gusto mo ng saktong lakas, malakas na, gamit ka ng 12 kg. Gusto mo naman ng mas madiin, mas malakas, mas masakit, gumamit ka ng 14 kg. Nabitin ka pa at gusto mo yung mas bumabaon, mas fatal and damage, gamit ka ng CO2. Mas malakas ang unit pag naka-CO2. Pero hindi naman palagi na dapat naka-CO2 ka. Okay din naman ang mga green gas, no? Actually, ito na yung pinaka-okay. Kasi bakit? Ang green gas, syempre mas less maintenance. Mas magastos kasi kung lagi ka naka-CO2. Kaya okay naman na to. Okay? Ngayon, ito unit na to, syempre gamit tayo ng ating 14 kg para maramdaman natin yung lakas. Okay. Upside down, pataob. Ganyan ang proper way ng paglalagay ng gas. Hindi pwedeng pahiga or patayo. Kailangan pataob. Okay? Isakto mo muna sa valve, then press down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seconds, okay lang. 7 seconds, enough na yan para sa isang full rounds. Ilan bang laman yan, big man? Maximum rounds po nito is 27. Pero meron lang tayong recommended na allowed. Ang allowed lang na ilagay natin na gas is, na BBs ay 20 to 23 lang po palagi para po yung spring hindi po masisira. Ngayon, ito po ang reloader na ginagamit. Hatakin po ito pababa. Hatakin, iwasan mong mabitawan. Napakalakas ng spring niya kasi bago eh. Hatakin mo pababa, iwasan mong mabitawan, ilagay mo yung right thumb mo rito para kung mabitawan mo siya, ito yung sasalo. Then, dito po isushoot yung bala sa baba. Pump lang po natin. Mas madali kasi pag may reloader, pag mas hassle kasi pag wala namang reloader. Grabe yung nangyari sa bala. Papakita ko sa inyo. Pingin mo ng pangsundo. Ito, ice. Ayan.
Pansinin nyo yung bala, oh. Bungi-bungi, di ba? Hindi umayos, hindi umalign. Align natin. Hatakin lang ulit to pababa din. Kalugin natin sideways. Yan, umalign na. Pansin nyo? Pero meron pa rin isang bungi. Alisin natin yan. Ayan. O, di ba? O, yan, naalis na. Yung remaining na space is kung pupunuin ng 27. Pero tulad ng payo ko, palagi dapat 24 lang. Okay? Ay, 20 to 23 lang. Okay, sa unit, pasok, kasa. So, ready to fire, always finger trigger out. Lucas, firing. O, tama mo to, ha? Okay, firing. To si Lucas, 9-year-old. Okay, firing. Okay, napakasarap. Okay ba? Okay. Lalagyan ko ulit. Gusto kong subukan, no? Sarap eh. Alam nyo, napakasarap talaga maglaro ng airsoft, no? Lalo na yung airsoft mo, quality. Kasi ganito, pag yung unit mo kasi, bumili ka ng budget meal, yung China, hakaba-kaba ka sa unit mo eh. Minsan nga, halos ayaw mong laruin eh. Kasi baka masira eh, no? Mali ka. Dapat hindi ka bumili ng airsoft kung ayaw mo siya masira, kung kinakabahan ka sa kanya. No? Ngayon, paano hindi ka kakabahan? Hindi ka kakabahan kung yung unit mo, quality, at kahit hindi high-end, kahit mid-class lang, tapos isa pa na panlaban mo, galing kay Big Man. Siyempre, pag ang unit mo galing kay Big Man, sit back, relax ka lang, ha? Di ba? Okay. O, pasok. Hindi mo na kailangan ikasa ulit. Baba mo lang to. Ready to fire. Firing. So, rock. Open bolt dahil wala ng bala. Next thing to do, ayun. Sorry. Walang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Yun. Okay. Tapos, 1 day, 2 days, up to 5 days, okay lang na nandyan yung tirang hangin. Pero kung tatagal na ng weeks or months, mas maganda kung pasisingawin mo. At saka, itatabi mong walang hangin at saka walang bala. Okay, press mo lang to. Dami laman, di ba? Okay, so this unit is going sa ating ka-airsoft papuntang Baler, Aurora Province. Okay, shoutout po, Lloyd Pulayan. Ito na po yung unit nyo na demo and unbox and review na. Ready na po for shipping. Okay. Look. Box mo na. Okay, the next unit is kay Sir Marlon Pineda of Toledo City. Yan. Cebu naman. Ito naman, ang kwento naman nitong tao na to. Una to, nagbayad kahapon. Nag-send ng pera. Ang unit niya is Glock. Okay. Pero Taiwan. Ngayon, kinagabihan, tumawag, Big Man, matagal ko kasi pinag-ipunan yung pera. Lahat naman tayo, talaga naman pinag-iipunan natin ng pera, di ba? Pag may gusto tayong bilhin, talagang gusto natin. Sulit yung mabibili natin. Ngayon, Big Man, mag-enjoy ba ako sa Glock? Yan ang sinabi niya. Nagpa-advise siya, in short, no? Ang sabi ko, syempre, in-advise natin kung ano lang yung meron si Glock, kung ano yung meron yung mga 2011. Okay. Isa lang ang sabi niya, gusto ko ng unit na sakto lang ang kagwapuhan. Sakto lang, no? Pero hindi ng kagwapuhan nito, boss. No? Sakto lang ang kagwapuhan, pwedeng lumakas, pwedeng sakto lang rin ang lakas. Nandito yun. Diba? Nandito yun. Tapos, gusto ko yung maraming upgrades na pwedeng ilagay. Nandito yun. Wala dun sa China unit yun. Okay? Kung China unit, wag mo nang i-upgrade. Masisira rin yan. Sayang lang yung pera mo. Diba? Okay, dito, yung in-invest mong pera, talaga magiging sulit.
Kasi, hindi basta-basta masisira. Diba? Okay, yun ang tanong niya. Maraming upgrades na pwede kasi gusto kong maglagay ng laser, ng scope, or flashlight. Pwede dito yun. Diba? Bibili ka ng laser. Magkano ba ang laser? 4,000. Tapos ilalagay mo doon sa China unit mo. Sayang naman. Diba? Sayang naman yung laser. Paano pag nasira yung China unit mo? Anin mo yung laser na 4,000. Sayang, diba? Bibili ka ng laser, 4,000. Ikakabit mo sa CC Shadow 2. Go na go. Bet na bet. Okay. Bibili ka ng tactical laser or kaya tactical flashlight worth 3,500. Ilalagay mo dun sa China unit mo. Sayang naman, di ba? Kasi yung China unit mo, masisira na agad. Pero kung bibili ka ng laser na halagang 3,500 or tactical flashlight, dito mo ilalagay, go na go, bet na bet. Kasi bakit? Sulit. Di ba? Yun lang yun. Ganun yun, ha? Bibili ka ng ganito, no? Bibili ka ng mga bagay na accessories kung ang unit mo worth na bihisan ng accessories. Okay, example. Meron kang ano bang sikat na tatak sa mga motor ngayon na accessories? TRC. Okay. Halimbawa, naka-Suzuki Rider ka. Okay. Kung alam niyo yung TRC, isa sa mga sikat ngayon yan na tie parts, mga accessories, side mirror, mga panggilid, di ba? Maraming accessories yan. Okay. Medyo may kamahalan. Kung ang unit mo, China underbone lang, huwag mo nang lalagyan ng mga TRC. Kasi kahit anong bisang gawin mo dyan sa China underbone mo, hindi mo pa rin kayang tapatan kahit yung stock ng Yamaha, ng Honda, ng Kawasaki, ng Suzuki. Di ba? Ganun yon. Sayang lang yung ipangbibihis mo dyan kasi kahit anong gawin mo, malayong malayo sa performance yan ng Kawasaki, ng Honda, ng Yamaha, at ng Suzuki. Di ba? Halimbawa, no offense, no? Wala tayong intention maliit or manghamak. Halimbawa, ang motor mo, Lucky Star. Yan, marami na, no? Halimbawa, ang motor mo, Lucky Star, o kaya Rosie. Advisable ba na palitan mo pa siya ng rim set na nagkakahalagang 15,000? Di ba? Advisable ba kung ang motor mo, Rosie? Advisable ba na lagyan mo ng side mirror na nagkakahalaga ng 5,000? Di ba? Parang nakakahinayang, di ba? Hindi sa nang mamaliit tayo, pero yan ang realidad. Okay? Halimbawa, ang motor mo, Lucky Star. Bibihisan mo ng matitinding accessories. Isasali mo sa car show. Sa motor show. Sa tingin mo, tatalunin mo yung Yamaha Sniper na nakabihis kung ang motor mo, Lucky Star na nakabihis? Hindi siguro. Diba? Kung ang motor mo, Suzuki Raider, sa tingin mo, tatalunin mo sa bilis? Kung ang motor mo, kung ang kalaban mo, kung ang motor mo, Lucky Star, sa tingin mo, tatalunin mo yung Suzuki Raider sa bilis, sa forma, at higit sa lahat, sa tibay? Di ba? Ayan, di ba? Kung ang motor mo, China, huwag mo nang i-upgrade. Hayaan mo na lang. Baka mas tumagal pa siya. Di ba? Kasi, kahit anong gawin mo, hindi niya kaya tumapat doon sa mga Suzuki, Honda, Kawasaki, and Yamaha.
Di ba? Yun lang yun. Hindi tayo nang mamalit ng brand, okay? Nagsasabi lang tayo ng totoo. Pansinin nyo, no? Yung mga motor na Rusi, Lucky Star. Pansinin nyo yung mga taillights. Ang bilis mag-fade ng kanila, no? Naninilaw na. Pero yung mga Yamaha, Suzuki, kahit ibilad mo sa araw, kahit ilang taon na, maganda pa rin yung headlight, yung taillights, di ba? Yung mga naka-clear na headlight. Lahat yan, plastic yan. Kahit yun sa Yamaha, sa Honda, sa Kawasaki, sa Suzuki, plastic yan na clear. Pansinin mo yung sa Rusi, yung sa Lucky Star. Ibilad mo lang sa araw ng isang buwan, naninilaw na. Pinapasok ng tubig yung loob ng lens. Bakit yung sa Yamaha, yung sa Honda, yung Kawasaki, yung Suzuki, kahit nakabilid ng isang taon, hindi naninilaw at bakit hindi pinapasukan ng tubig yung loob ng headlight? Kasi quality. Di ba? Ngayon, ang quality, merong kaakibat na presyo. Yun lang yun. No, okay, no? Yun, gusto ni Sir, ayan, nag-request siya. Ngayon, nag-suggest tayo. Sir, itong Sisay, medyo malayo ang presyo doon sa Glock. Pero, ito yung unit na hindi ka magsisisi. So, nag-come up siya from Glock, naging Sisay. Ayan, no? Okay, so, this is the unit. Yung unit pa niya, yung limited edition na Sisay. Ano yan? Yung Urban Gray. Yung kanina, sexy blue grip. Ito, sexy, glossy, black na grip. Then, match with a matte color, matte black color sa ibabaw. Optic front sight. Conventional iron sight sa rear. Napakaganda, napakaswabe. Yun nga lang, napakabigat. Bakit? Full metal, mula ulo hanggang paa. Okay. Release the magazine. Press lang po natin. After you release the magazine, spray lang po tayo ng silicone oil sa output valve. Okay. Then, spray po tayo sa inlet valve. Okay. After that, sa unit, kasapo. Then, ilock manual ito. Okay. Then, sprayan natin yung nozzle. Ayun, no? Nozzle. Okay. Then, release. Then, rest. Yun. Okay. Lagay tayo ng gas. 14 kg. Upside down. Eksakto lang. Then, press down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 7 seconds. Enough na yan para sa isang punong bala. Ilan ba yung puno? 27 rounds. Pero ilan ba yung recommended ni Big Man? 20 to 23 lang. Okay? Baba natin to all the way. Then dito, isushoot yung bala. Ayan. May bungi, kaya kailangan natin kalugin sideways. Yan na, wala na. Okay, ngayon, ready to fire. Pasok. Lucas, firing. Palagi bilin ko sa inyo, sa pagpasok kailangan malakas, ha? Huwag yung itinutulak kasi minsan hindi naglalak. Ang tendency, pag ginawa nyo na, ayan na, pag nilaro nyo na, pwedeng mabagsak to. Okay? Pasok, malakas, then kasa. Ready to fire. Okay. Open bolt dahil wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, pakawalan po ito kung matagal na hindi mo gagamitin and make sure walang bala at walang hangin na matitira. Press lang po ang valve or ilaro. Okay, so this unit papunta sa ating ka-airsoft Sir Marlon Pineda of Toledo City. Okay. And now, here we come. For the main event. Saya ko rito, Lonex L4 PRO1. Favorite rifle ko. No? Okay, magkano po? 45 na malakas. Mag-message ka po. Bawal po sa comment section. Okay? Okay, how much more?
For how much? Okay, dead man na lang natin yung mga naga-how much, no? Hindi natin alam kung hindi nila naiintindihan o talagang hindi lang nila naiintindihan. Okay, so this is the Lonex L4PRO1. What good and special about this? Yung kadalasang hinahanap ng mga ka-airsoft na especially mga newbie. Ano yun? Malakas ba yan, big man? Malakas na malakas. Okay, no? Tapos, mabigat ba yan, big man? Mabigat. Considering hard polymer to. Okay? Hard polymer. Bakit anong meron sa hard polymer, big man? Bakit sinasabi mo maganda ang hard polymer than the full metal? Okay? Hindi ko naman sinabing maganda ang hard polymer than the full metal. Opinion ko lang yon. Para sa akin, mas gusto ko yung hard polymer kesa sa full metal. Bakit? Kasi ang hard polymer mas lighten, sabi nga, mas pinagaan kesa doon sa mga full metal. Ang hard polymer, kumbaga sa motor, sa sasakyan, ano siya? Carbon. Carbon lodi. Sabi nga, di ba? Di ba? Ganda na tunog, di ba? Ngayon, ang hard polymer, no worry ka kung sakasakali na malaglag, magasgas, o tumama sa mga mabibigat na bagay. Bakit? No worry ka kasi hard polymer siya. Walang magagasgas. Walang magagasgas sa kanya. Di ba? Kasi bakit? Dahil ang hard polymer, yung materials na ginamit dyan is mula ulo hanggang paa, color black. Hindi tulad ng mga full metal, ang color talaga ng metal, it's either silver or dark silver or gunmetal color. Yung ibabaw is painted with a black or painted with a tan or painted with a customized paint. Yun ang mga full metal. Pero ang hard polymer, ganun siya mula ulo hanggang paa. Mabigat siya mga ka-airsoft, no? Then, ano pa ba mga characteristic? Yun, equip pa rin siya with a front sight. Okay, then, with a rear sight. Pero mas gwapo to kung lalagyan mo ng holographic scope. Napakaganda. Then, bakit mo sinabing favorite mo yan, big man? Ano ba yung meron yan na wala sa iba? Okay, kaya ako favorite to, number 1 na meron to, kesa sa iba, 100% quick change spring siya. No? Hindi siya yung mga ordinaryong unit na sinasabi na quick change spring, pero pag i-upgrade mo, kailangan mo pang baklasin yung unit. Pero ito hindi na. Hindi mo kailangan baklasin ito. Bakit? Dahil dito lang sa butt tube nilalagay yung spring. Okay? Paano nga pag-access niyan? Unang-una, ayun. Okay? Aalisin mo lang to. Dali. Yan. Aalisin mo lang yung butt tube, then ito na yung tube. Dito mo ilalagay, sorry. Mali ako. Nasanay ako doon sa ibang mga unit. Pasok natin ulit ha, tuturo ko. O nga pala, Lonex nga pala itong demo ko. Nakakaya. Paano ba alisin to? Ayan. Press mo lang para ma-i-adjust mo. Depende sa reach ng arm mo. Depende, oh. Yan, oh. Sakto lang naman yung haba niya, oh. Diba? Sakto lang. Ngayon, kung gusto mo maalis to, dahil ilalagay mo na yung battery, press mo lang, pigain mo. Ayun. Yan. Yung cover. Then, alisin mo to. The secondary cover. Then, hatakin mo yung plug. Ito yung plug kung saan mo ilalagay yung battery mo. Ayan, ha? Then, the battery. So, this is the battery. Ang LiPoly battery is good for 2 years. 2 years mo magagamit to. Ngayon, ang 1 full charge is good for 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Ang LiPoly battery, ayaw niya ng madedrain, ayaw din niya ng ma-overcharge. Kaya, learn how to manage your battery. Kung paano i-manage ng mahusay yung battery, marami po tayong vlog niyan. Okay? Yung battery, i-drop mo dyan sa compartment. Ayun, naipasok na. Plus, ilagay mo yung mga plug. I-plug mo. Ayan.
You know. Okay then. Single fire. Then rapid fire. Grabe, iba talaga kumana to si Lonex. Then pasok mo lang yung mga wire, mga ka-airsoft, no? I-secure mo lang, no? Just make sure lang na walang maiipit sa mga gilid-gilid, sa mga edge kasi bakit? Pwedeng maging grounded yung unit mo, pwedeng pagsimulan ng kuryente, no? Pasok mo lang, no? Then balik mo yung cover, syempre. Then ito. Okay na. Okay. Ngayon, dako na tayo ngayon sa magazine. Ang magazine ng Lonex is 300 rounds din. Okay? Ibig sabihin, 300 rounds yung mailalagay mong bala. Okay. Ngayon, ang magazine ng Lonex, dalawang klase. Merong isang plastic mag, meron ding isang metal mag. Bahala ka kung anong gusto mong gamitin doon. Both effective naman yan. Okay? Pero gamitin na lang natin yung metal mag ko kasi meron na balang laman. Asan na yung magazine? Wala pa kasing laman tong isa. Ay, ito. Okay. So, this is the magazine. Ang magazine, ito metal mag to. Ang magazine, 300 rounds ang nalalaman niya. Paano nilalagyan ng bala ang magazine? Okay. Binubuksan dito sa taas. Then, ito. Ito. Ayun po. Nakabote. Nasa likod ng tablet. Ayun. Okay. Yan. Binubuksan siya sa taas. Then, ito na. Bala. Bubuksan mo lang, ibubuhos mo lang. 300 rounds, pasok dyan. 300 rounds kasya dyan. Yan. Okay. After na mapuno nyo na yung magazine nyo, isara nyo to. Tapos, merong gear sa ilalim, kung tawagin yan, kamot. Kinakamot. Papansin nyo to, mapupuno to, magkakaroon ng bibisa. Ayun, okay. Kamot lang. Parang sabi ni Sarah G, kamot-kamot lang. Okay, pag napansin nyo, medyo mahigpit na, medyo, ibig sabihin, puno-puno na, no, naikamot nyo na. So, kasi kailangan yung kamutin para yung iniload yung bala rito, maitutulak niya papanik sa unit, no? Kasi wala namang, wala naman siyang motor na humihigop para sabihin nyo, hihigupin niya. Hindi niya kayang higupin yung bala, no? Kailangan itutulak ng spring. Yan. Kaya, lagi ko sinasabi, kamot lang. Okay? Ngayon, pasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound. Make sure na hindi malalaglag. Pasok! Uy! Ayun. Okay? Pasensya na kayo. Medyo dispalinghado na yung magazine natin kasi magazine na natin to 12 years ago pa. Okay? So, ayun na. Make sure na hindi malalaglag. Ngayon, single fire. Then, rapid fire. Oh, ikaw, look. Okay, firing si Luke. Meron siyang 3 modes, ha. Meron siyang safe, may single fire pag 12 o'clock, may rapid fire pag 3 o'clock. Okay, ngayon, tuwing ipapasa niyo yung unit sa kakilala niyo sa ibang tao, make sure na nasa safe siya. Okay, Lucas? Okay, firing, single fire. Okay, try the rapid fire. Okay. Dami na naman wawalisan ni Lucas. Okay, no? Oh, ayan na mga ka-airsoft, no? Napakalakas itong unit na to, no? What good and special about this unit pa? I-discuss ko ngayon. Okay? After the game, release the magazine. Okay, then you need to clear the chamber. Then, after you clear the chamber, you need to rest the spring. Ito yon. Press nyo to ng 1 seconds. Ay, sorry. Lagay nyo sa rapid fire. Press ng 1 seconds. Then, single. Then, safe. Ayun, okay na. Yun yung pinaka-easiest way para maipaunawa sa inyo kung paano yung pagre-rest ng spring. Ang spring ng mga rifle natin, especially rifle, kailangan yan inire-rest bago itabi. Pag yung rifle nyo, hindi nyo ni-rest yung spring, ang tendency, yung rifle nyo, hihina. Okay?
aalisin ko muna yung battery. Kasi, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung special dito kay Lonex. Release nyo lang ulit to. Yun. Then, remove the cover, remove the battery. Ito yung pinaka-special dito kay Lonex. Ano yun? Quick change spring. Okay? Kung sakali lang na gusto nyo siyang palakasin or pahinain, papalitan nyo siya ng spring. Saan nyo, hindi na kayo nangangailangan pa ng gunsmith para magpalit dito. Hindi nyo na kinakailangan pa ng technician para buksan to. Bakit? Ikaw mismo kaya mong magpalit. Bakit? Ito, bubuksan mo lang to, ayan o, Allen screw, nandyan na yung spring. Spring guide na humahawak at gumagabay dun sa spring. Okay? Bubuksan mo lang yan, papalitan mo ng spring, tapos na ang problema mo. Pwede mo na siyang pahinain. Buksan mo, palitan mo yung spring kung gusto mong palakasin. Buksan mo, palitan mo yung spring kung gusto mong pahinain. Pabalik-balik lang. Gusto mong mahina, palitan mo yung spring. Gusto mong malakas, palitan mo yung spring. Okay na. Itong unit na ito, pag binili nyo, upgraded ng half-up rubber, upgraded ng motor, naka A1 motor na, upgraded na rin ng gear, upgraded ng gearbox, napakatigas ng gearbox ng Lonex. Ito yung unit na gusto mo nang masira rin, ayaw pa niya masira, no? Lahat upgraded na, lahat napakatindi na ng nakakasa dito sa unit na to. Sabi, Risa Ali Muharan, may shadow to kayo? Yes, meron. Kanina lang, dinemo ko. Panoorin mo, after natin itong live na to, ulitin mo yung live para mapanood mo. Okay? Yun ang special dito kay John Wick. Okay? Guys, yun lang muna for now. Maraming salamat sa mga nanood ng ating vlog. No? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod. Pinag-isa po tayo ng isang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Have a blessed day to all.